Yo, what's up? Mike Music here. Ngayon mga master, ituturo ko sa inyo mga master yung ano yung tinatawag na mga chords, bar chords. Ano yung major at ano yung minor at yung sharp flat. Ituturo natin mga master. Bago lahat mga master, magbibigay muna ako ng disclaimer. Hindi pa ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko. Nasa sa inyo na yan kung tatanggapin nyo o hindi yung mga turo ko. Ito mga master, may bibigay ako sa inyong tip kung paano mag-memorize ng mga chords. Kailangan master, alam natin yung dalawang strings na to yung nasa taas. Ngayon ituturo ko na sa inyo mga master yung pagkakasunod-sunod ng nota nitong 6th string at 5th string. Kasi meron tong kinalaman sa pag-aaral natin na about sa mga chords, mga bar chords. Ituturo ko na sa inyo mga master yung pagkakasunod-sunod. Ito, tandaan nyo master, open E, F, F sharp slash G flat, G, G sharp slash A flat, A sharp slash B flat, B, C, C sharp slash D flat, D, D sharp slash E flat, and then babalik na tayo sa E, sa kanyang octave or high note. Pareho lang sila ng note doon sa open. Yan yung low na note, ito yung high na note. Yung kasunod nito, yung pang 13th fret natin is same lang siya ng F dito. Yan, same lang yan sila F. Ayun pa rin yung pagkakasunod-sunod ng nota. Nauulit lang pagdating mo dito sa 12th fret. Yung 13 is F, F sharp, G. Yan. So on support, alam mo yung dito. Pero ito mga master, focus ka lang dito sa 12th fret kasi chords yung aralin natin. And then dito na tayo sa pang 5th na string or yung open A. Yan, mag-start tayo sa open A. E sharp or B flat, B, C, C sharp or D flat, D, D sharp or E flat, E, F, F sharp or G flat, G, G sharp or A flat, at A. Balik na rin sa high octave na yung open A. Yan. Then so on so forth, yung pang 13 fret niya ng E is yun pa rin yung A sharp. At ito master, take note. Bakit meron akong kaya nito example, F sharp over G flat? Kasi magkaisa lang yan sila master. Yan. Yung paliwanag kasi niyan is kung ang root mo is F, pag i-abante mo siya is magiging F sharp siya. Then ngayon yung root natin is G, pag i-atras natin is magiging G flat siya. So yung F sharp at G flat iisang nota lang to or iisang chords. Yan kung i-chords natin. Napaliwanag ko na sa inyo mga master. Ngayon, yung pagkakasunod-sunod nitong mga notes na to, yung una is open E. Ito yung open E. Yan. So, ito yung gagamitin ko master. Ito, yan. Para maging familiar kayo sa shape. So, yung knot na to, siyempre meron siyang knot. Hindi ko na siya lalagyan ng bar. Ito yun. Familiar kayo nito? Ha? Yan yung major E. Pag tinanggal ito, take note, tinanggal ito, yung dalawa lang naiwan, E minor na siya. So, iusod natin ng isa is, diba doon sa pinag-aralan natin kanina na F, magiging F na siya. Ngayon, siyempre yung knot niya malayo na.
maglalagay na tayo ng bar. Yan, ito yung bar. So ito na yung F, di ba? Familiar sa atin to mga beginners, di ba? Familiar sa atin to. F. Then ano yung ginawa natin kanina dito? Tinanggal natin yung ito. Yung ating middle finger. Same lang yan sila, master. Pag gusto nating F minor, tatanggalin lang din natin yung middle finger. F major, tinanggal yung middle finger. F minor. Yan. So meron na kayong ideya mga master kung ano yung position ng major at minor position. Aral natin dito yung pagkakasunod-sunod ng nota. Same lang yan mga master. Ito, pag inusod natin to, F sharp major. Pag tinanggal yung middle is F sharp minor. Yan. Kilalang kilala rin natin yung chords na to. Lagi itong nababanggit. Yan. F sharp minor. Same lang din yan ng G flat major or tinanggal yung gitna G flat minor. Yun. Usod ko na ng isa. O, ano yung dito kanina, yung sa root? Di ba G? O. G major na bar. Katunog lang yan sila ng open. Yung open na kilala natin, yung common na common. Yan o. G major, din tinanggal yung middle finger is minor. Yan. Then pag iusod natin siya, magiging G sharp major. Pag tinanggal, minor. Yan. Then babalik na sa A. A. Yung A na bar chords na to at yung A na open chords, isa lang yan. Yan. Baka malito kayo. Isa lang yan. Yan. Pakinggan nyo yung tunog. Yan. Then pag tinanggal yung middle finger is maging A minor. Yan, magugulat naman kayo, ba't E minor yan? Ito, E minor, di ba sa atin mga beginners? O, pakinggan mo yung tunog. O, isa lang. Dito, take note, dito pa rin tayo nakabase sa taas mga masira. Example ko lang yung kanina. Then, A sharp. Pag tinanggal, E sharp minor. Pareho din siya, B flat. Pag tinanggal nito, B flat minor. Yan, B flat yan. Hindi lang familiar sa atin to, sa atin mga beginners, di familiar tong B flat dito. Pero same lang yan ang dito yung, yan, familiar natin dito ng B flat na to. Yan. Then pag iusod na natin, siyempre, alam mo na, B. B major. Then pag tinanggal, yung middle is minor. Pag iusod na natin, C major. Pag tinanggal, minor. Then C sharp major, pag tinanggal ito, C sharp minor. Then D. Yan, D. Baka malito kayo master ha, kasi D. D. Hindi familiar dito sa ating mga beginners, hindi familiar D. D ito master, ito D. Ito D rin ito yung sa baba. Ito D rin ito. Ito yung pinaka common. Then D sharp major, pag tinanggal, minor. Or E flat major, pag tinanggal, E flat minor. So, babalik na siya sa E. Yan. High octave lang siya, mataas. Pero same lang yan ng chords. Yan lang ang tandaan yung mga master. Basta ito yung kanina, ito yung sa taas. Yan lang ang i-memorize natin, yung pagkakasunod-sunod ng note. Madali na lang natin yan mahanap. For example, memorize na natin, di ba? Memorize na natin pag sabing A sharp. O hinapin mo lang yung dalawang tuldok. Yan, dalawang tuldok. A. Then, alam natin yung sharp is abanti ka ng isang fret. So, A sharp. Pag sinabing G sharp minor, so, ito yung unang mark dito sa ating gitara, sa ating fretboard is ito, dito yung G kasi nasa ulo na natin. So ilalagay lang natin din yung pattern na to ng daliri. So G, ang sinabi naman doon G sharp minor. So G iuusod natin kasi sharp, sharp, then tanggalin yung middle finger, minor. So yan na yung G sharp minor. So napakadali na lang i-determine or tandaan yung mga chords.
So dito na tayo mga master. Ngayon iba na naman yung pattern dito pagdating sa baba. Alam natin to, di ba? A. Yan, A. Pero ito mga master, pag nasa baba tayo, hindi natin kalabitin itong, kung maaari, hindi na natin kalabitin ito kasi ito na yung binabasihan na natin. Ito, yung open A na to. Gamitin kong mga daliri is ito. Same lang din sila ng principle doon sa taas kanina na F, na E, na inusod. Dito, same lang din sila. Siyempre, ito yung gagamitin ko, yung tatlong daliri na to. Ito is, ito yung sa bar, para sa bar natin. Pero tignan nyo yan, A. Kilala siya sa A major. Pag ganitong posisyon na, A minor na siya. Ito wala namang tinanggal dito. Nagbago lang yung posisyon. Bali, ito yung A major position. Din ito yung minor position. Yan. So, meron na kayong ideya mga master. Meron na. Ngayon, pag iusod natin ito magiging B flat, A sharp. Yan. A sharp slash B flat. So, ito yung posisyon ng daliri natin. So, major siya. So, A sharp, major, or B flat, major. Ngayon, pag ginawa natin ganito, edi minor na siya. Nasa posisyon na siya ng minor. So, ang tawag na sa kanya is A sharp minor or B flat minor. Nagkaroon na kayo ng ideya. Then, iusod na natin. Ito na yung pamilyar. Yung B. B na siya. B major. Then, ito yung pinaka-pamilyar. Lagi nating dinadaanan to kasi kabilang siya sa family chords ng G. Kabilang din siya ng family chords ng D. Yan. Relative minor siya ng D at ng G. So ito B minor, di ba kilalang kilala to sa alam natin to, B minor. Yan. Pag ganito ang posisyon, major. Pag ganito, minor. Nalimutan ko palang ibigay sa inyo na walang B sharp at walang A sharp. Yan lang yung dalawang chords na walang sharp, yung B at yung E. Yan. So ito na. Iusod na natin. So, wala siyang sharp. Sunod niya is C. Yan na. C na siya, master. Ito yung open na common natin na lagi nating kiniplay. Ito yung bar chord. C major. Then, C minor. Pag ganitong posisyon. Same principle. Then, iusod natin, yun na. C sharp major. Pag ganitong posisyon, C sharp minor. Or D flat major, D flat minor. Iusod naman natin, D major. Yun yung kaninang in-example ko. D major. Yan. D major. Then, pag ganito, yung posisyon, D minor. Ngayon, usod na naman tayo. Dito na siya sa D sharp major. Pag ganitong posisyon, alam nyo na. D sharp minor. Alam nyo na itong sunod ng D. D sharp na to. A na siya. Yan. Baka magulat kayo ba't may E dito, di ba? Tayo mga beginners, hindi natin alam to. Pero ito, yung kailangan nating i-memorize lang yung dalawang strings na to, yung pagkakasunod ng nota kasi mabubuksan na lahat or kayang-kaya mo na mag-bar. Pakinggan mo mabuti yung tunog, master. E. Ito, may E rin di ba dito? Alas makakatunog. So, yung minor position niya dito sa baba is ganito. Pag dito naman, major, pag tinanggal ito, minor. Dito, iba lang posisyon dito. So, dahil sinabi ko kanina na yung E, walang sharp, so, F na siya. Sunod nito is F na siya. Minsan, ginaganito ko na lang, master, yung posisyon kasi masyado ng dikit-dikit dito, hindi na masyado ng aking daliri. Kaya yung ginagawa ko, pinaplat ko na lang yung tatlo. Yan. Yung F dito,
Yan din yan dito. So ano dito yung F minor, di ba? Tinanggal. Dito, nagbago lang ng posisyon. Or yung pattern, nagbago lang. Then, dito na tayo sa F sharp major. Pag ganitong posisyon, minor. Or G flat major. Ganitong posisyon, G flat minor. Din G na tayo. Yan. Hindi ito familiar sa atin mga beginners. Ito yung G. G, G major, G minor. G major, tinanggal, G minor. Then G sharp major, G sharp minor. Or E flat major, E flat minor. Then babalik na siya sa kanyang A. Kasi 12 fret na siya, yung dalawang tuldok. Pag position na ganito, minor. So same lang din dito, yan, tatlo. Pag ganitong position, yan, minor. Yan, sana mga master, nagbigay ito ng tulong itong tutorial na ito mga master para ma-recognize yung mga pangalan ng mga chords dito, mga bar chords. Sharp, alam nila yung foundation na minor at major. Yun lang mga master. Peace out!